So may nabalitaan na naman tayo dito galing sa Bitpinas, no? Nasabi nila SEC flags XNES Global Trading for unauthorized investment scheme in the Philippines, no? So hindi na bago ito kasi napakarami ng website ngayon, trading websites ang naka-block dito sa Philippines, no? And sooner or later siguro mababalitaan na lang natin na hindi na na-access dito sa Philippines yung XNES, no? Pero may gusto lang akong ipakita sa inyo guys, no? Natandaan nyo dati, sabi nila iba-block daw nila yung OKX, no? Pakita natin sa inyo. OKX spot. So I can still open OKX. And in fact, may position tayo dito, no? Lugi pa nga tayo dito and panay bili-bili pa rin tayo dito sa kabila. Okay, tingnan naman natin dito. Sabi nila, naka-block na daw yung XM. Okay, open natin yung XM. So I can still access it. In fact, meron pa rin laman yung ating XM dito. Sabi nila, naka-block na daw yung Binance. Okay, open natin yung Binance. There you go guys. Na-access ko pa rin. So, what's my point here? Huwag tayo masyadong kabahan or huwag tayo masyadong magpanic sa ginagawang action ngayon dito ng SEC, no? Kasi in reality, pwede mo pa rin ma-access itong mga website na ito without installing any third party software or application guys ha. You can just use your web browser. But of course, hindi ko na sasabihin kung paano ko ginawa yan. Hindi ko na sasabihin kung ano yung process para ma-access ko yan kasi baka ako yung balikan, no? What I'm saying is that itong Pilipinas kasi medyo may pagkabalok to talaga yung pag-iisip. Kung ano pa yung mga legit brokers, no? Kung ano pa yung mga legit trading platform, yun pa yung binablock. Tapos kung ano pa yung mga sugal, kung ano pa yung mga obvious fake na trading platform, yun pa yung hinahayaan dito sa Pilipinas. May mga artista pa nga na nagpo-promote nun. Pero wala silang ginagawang action, no? In the other hand, kung i-analyze mo, wala rin namang masama dito sa ginagawa nila kasi nga gusto lang nilang magkaroon talaga ng proper authorization itong XNES, Binance, XM dito sa Philippines, no? Pero ang problema kasi, hindi nila binibigyan ng lisensya. Katulad ng Binance dati, sinubukan na daw nila ilang beses na mag-apply dito sa Pilipinas pero nire-reject. Sa anong kadahilanan, hindi natin alam. And ngayon, napakarami ng website yung binabalak nilang i-block. And for sure, magsusunod-sunod pa yan, no? May Vantage, may XNES, FP Markets, VT Markets, at kung ano-ano pa. For sure, magsusunod-sunod yan. Gagawan nila ng action para i-block yung mga ito, para hikayatin yung mga Pilipino na yung gamitin lang ay yung authorized trading platform dito sa Pilipinas. But I think, kung personal choice mo naman ito, gusto mo pa rin mag-invest kahit na nag-warn sila sa'yo, kung gusto mo pa rin mag-open ng account dito kahit sinabi na nilang naka-block na, then it's your personal choice, no? And yun yung ginagawa ko. I am still using these platforms kasi personal choice ko ito. Napatunayan kong maganda, napatunayan kong legit, and wala akong naging problema dito sa mga trading platform na ito. Kaya ginagamit ko pa rin until now. Kaya sa inyo na mababalitaan ito mga ganito, huwag kayong magpanic. Kasi in reality, pwede mo pa rin yung ma-access, no? But again, hindi na natin ituturo dito kung paano. Kasi nga, baka ako pa yung mapag-initan, no? But yeah, nagagawa ng paraan. That's it for now. Until next time. Peace out.